Nahihilong tumayo si Iya at naglakad palabasanan ng ballroom hall, ngunit nabunggo siya ng matangkad na lalaki. Sorry po, matamlay niyang wika. Napakapit siya sa braso ng lalaki at hindi napigil ang pagsuka. Sa dibdib pa mismo ng lalaki. Hey, what the hell? Asik ng lalaki at pilit siyang itinutulak. Nilapitan na siya ni Ana, ang sekretarya ng kanyang lolo. Hinila siya nito palayo sa lalaki. Pasensya na po kayo, sir. Hindi sanay uminom ng alak ang amo ko. Sabi ng babae sa galit na lalaki. Alam mong mahina sa alak ang amo mo pero hinayaan mo uminom. Kainis. She ruined my night. Maktol ng lalaki. Umiwas na ito sa kanila. Nahimasmasan din si Iya at sinundan niya ng tingin ng lalaki. Ang sungit. Hindi ko naman sinadyang magsuka sa damit niya. Uwi na po tayo, ma'am. Yaya naman ni Ana. Ito na ang nagbitbit sa shoulder bag niya. Lumabas na sila ng hotel at kaagad na lumulan ng kotse. Katabi niya sa backseat si Ana. May driver naman na sila na kaagad pinausad ang sasakyan. Sorry, Ate Ana. Napilitan lang ako uminom kasi nahihiya akong tumanggi sa anak ng kaibigan ni Lolo. Hindi pa naman ako lasing. Nasobrahan lang ako ng kain. Pansin ko nga simula pagdating natin sa party, lumapang ka na kaagad, ma'am. Natawa siya. Kasi ang sarap ng pagkain. First time ko natikman ng mga ganung pagkain. Kung sa bagay, kwento ng lolo mo, sobrang hirap ng pamumuhay niyo ng nanay mo sa probinsya. Pero may chef kayo sa bahay Hindi ka ba nagpapaluto ng masasarap na pagkain sa kanila? Nahihiya ako mag-utos Kung ano lang ang gustong kainin ni lolo, yun ang niluluto ni chef. Puro gulay yung pinapaluto ni lolo. Wala pa naman akong isang buwan rito sa Maynila kaya nag-a-adjust pa ako. Bakit ka naman mahihiya? Ikaw ang nag-iisang apo ni Don Miguel. Matagal ka na niyang gustong kunin kaso ayaw ng nanay mo. Namatay ang tatay mo dahil sa aksidente 7 taon mula nang lumayas ang nanay mo kasama ka. Ayaw rin tumanggap ng nanay mo ng sustento mula sa lolo mo. Ginupo naman si Iya ng lungkot nang maalala ang dating buhay. Kasi galit si Lola kay Mama nung nalamang nabuntis siya ni Danny. Hindi pumayag si Lola na magpakasal ang parents ko kasi may ibang babae siyang gusto para kay Daddy. Caregiver lang kasi ni Lola si Mama noon. 1 taon na ako nang nagpa siya si Mama na lumayas at walang nagawa si Daddy na sunod-sunuran kay Lola. Gusto sana akong ipaiwan ni Lola pero hindi pumayag si Mama. Kwento niya. Matagal nang wala ang lola mo. Pinagkait sa'yo ng mama mo ang marangyang buhay, ma'am. Nagdusa ka rin naman sa piling niya. Hindi na siya nagkomento. Pagdating ng bahay ay sinalubong siya ng kanyang lolo. Ano yung sabi ni Ana na nag-iskandalo ka raw sa party po? Balisang tanong ni Don Miguel. Tipid siyang umiti. Wala yun, Lo. Nagsuka lang po ako. Bakit? Lasing ka ba? Hindi naman po masyado. Dahil lang sa katakawan ko po yun. Napahagalpak ng tawa ang Ginoo. O siya, magpahinga ka na. Ang mahalaga ay nakilala ka ng miyembro ng business organization namin. Masama kasi ang pakiramdam ko kaya ikaw ang pinadalo ko sa annual anniversary party ng organisasyon. Naintindihan ko po, Lo. Sige po, matutulog na ako. Tumango lang ang Ginoo. Numuloy na siya sa kanyang kwarto sa ikalawang palapag ng bahay. Lunes ng umaga ay isinama ng lolo niya si Iya sa kumpanya nito. May meeting kasi at gusto nitong ipakilala siya sa board of directors. Lo, kinakabahan po ako. Balisang sabi niya habang nakasunod sa Ginoo. Papasok na sila sa conference room. Relax lang po, makikinig ka lang naman sa meeting. Ani Don Miguel. Wala po akong alam sa business. 6 months computer hardware lang po ang tinapos ko. Kaya nga mag-hire ako ng tutor para turuan ka sa business. Ayaw mo naman kasing mag-enroll sa business school natin. Nagatungan ang kanyang kabahan nang makapasok sila sa conference room. Naroon na lahat ng opisyales ng kumpanya maging si Ana. Dito ka sa tabi ko umupo, apo. Wika ng kanyang lolo. Nang makaupo ay napansin niya ang pamilyar na lalaking nakaupo sa dulong silya sa kaliwang bahagi ng lamesa. Ito ang lalaking nasukahan niya noon sa party. Hala, bakit siya narito? Bulalas niya sabay kalabit kay Ana. Bakit, ma'am? Tanong naman ng babae. Bakit narito ang lalaking yun, ate? Itinuro pa niya ang abalang lalaki. Siya si Troy Madrigal. Isa siya sa business partners ng lolo mo, ma'am. May-ari siya ng 2M Corporation. Yung paggawaan ng papel na nagsusupply sa atin. Nawindang siya. Siya yung sa party ng isang gabi, di ba? Oo, siya nga. Napangiwi siya.
Nabaling na sa kanya ang atensyon ng lalaki. Biglang nangunot ang noo. Siguro nakilala rin siya nito. Dagli naman siyang yumuko. Hala, nakilala ata niya ako, Ate Ana. Huwag ka mag-alala, hindi ka kakantiin ni Sir Troy. Grabe naman siya kung makatingin. Parang may nagawa akong karumal-dumal na krimen sa kanya. Natawa si Ana. Maya-maya ay nagsalita ng lolo niya. Pinakilala siya sa mga to. Ilang taon na po ang apo niyo, Chairman? Tanong ng matabang lalaki roon. 25 na siya. Lumaki siya sa probinsya at vocational course ang inaral niya na related sa computer. Ani Don Miguel. Mukhang inosente pa siya. Sigurado ba kayo na siya magmamana ng Robles Group of Companies? Nagdududang sabi naman ng babaeng may suot na eyeglasses. Si Iya ang nag-iisa kong apo. Anak ng yumao kong anak na nag-iisa. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko basta ipapaubaya sa apo ko ang kumpanya na hindi pa siya handa. Depensa ng Ginoo. Maraming negatibong komento pero deadma si Iya. Nakafocus kasi siya kay Troy na ngayon lang niya napansin ang kagwapuhan. Kumisdot siya nang kalabitin siya ni Ana. Bakit po? Tanong niya. Makinig po kayo sa usapan nang may matutuhan kayo, ma'am. Nakikinig naman po ako. Nakikinig? Kanina ka pa titig na titig kay Sir Troy. Halatang bisit na sayang gwapong yun, ma'am. Umangat ang sulok ng kanyang labi nang mapansing matalim ang titig sa kanya ni Troy. Inaano ba siya? Hindi pa ba siya nakamove on sa nangyari nun sa party? Maktol niya sabay irap sa lalaki. Pagkatapos ng meeting ay naiwan si Troy sa conference room kausap ng lolo ni Iya. Ayaw pa sanang lumapit dito ng dalaga pero tinawag siya ng abuelo. Bakit po, Lo? Nakangiting tanong niya. Nakatago ang mga kamay sa kanyang likod. May hawak kasi siyang 2 cupcakes na tira sa merienda nila. Apo, ipapakilala ko sa iyo si Troy Madrigal. Naging estudyante ko siya noon. Ngayon ay siya na namamahala sa lahat ng kumpanyang iniwan ng parents niya. He's 33 years old and I asked him to be part of your learning program. Walang korupsyong tumitig sa gwapong mukha ng binata. Ibig niyo po bang sabihin ay isa siya sa magiging tutor ko, Lo? Yes, but I already talked to Troy about some personal matters. Kunot noong napatitig din si Troy sa Ginoo. What do you mean, sir? Tanong nito. Naalala mo ba ang napag-usapan natin last year, Troy? About the marriage agreement, sir? Yes, and I still want to pursue it if you don't mind. Bumalik ang atensyon ni Troy kay Iya. Itong apo niyo po ba na ito ang tinutukoy niyo na pakakasalan ko, sir? May panguuyam nitong saad. Itinuro pa si Iya at sinuyod ng tingin. Tinaasan naman niya ito ng kilay habang pumapapak ng cupcake. Oo, iho. Mag-usap kayo madalas ni Iya para mas makilala mo siya. You can explore the new building with her and Ana. Tila malaki ang utang na loob ni Troy sa lolo niya at hindi ito basta nakatanggi. Nauna nang umuwi ang lolo ni Iya at naiwan siya kasama si Troy. Naglibot sila sa bagong warehouse building kung saan iniimbak ang mga libro at magazines na piniprint ng kumpanya. Nasaan na tayo, Iya? Tanong ni Troy na bumasik sa katahimikan. Napakamot siya ng ulo dahil hindi niya alam kung nasaan sila. Ang alam ko, pupunta tayo sa printing facility. Hindi siguradong tugon niya. Naiwan kasi si Ana sa pasilyo dahil may kinausap na tao. Napahinto ang binata at bumuntong hininga. Hinarap siya nito na matalim ang titig sa kanya. Your grandfather trusts you too much. Maybe you're pretending to be a genius in front of him. But the truth is, you're a disaster heiress. Nairita siya dahil mahina siya sa wikang Ingles. Pasensya na po, mister. Hindi naman ako araw-araw pumupunta rito sa kumpanya kaya hindi ko kabisado. Kaya nga kasama natin si Ate Ana para may guide tayo. Depensa niya. Bakit tumuloy ka pa rito na wala si Ana? Kasi diretso ang lakad mo. Akala ko naman ay alam mo kung saan tayo papunta. Napailing ang binata. Wala ka bang initiative? Kaya nga kasama ko kayo dahil hindi ko kabisado ang gusali. You're wasting my time. Tumalikod na ito at saan ilalabas ng munting silid, ngunit biglang yumanig. Napatili siya at nawala ng balanse. Tumalsik siya kay Troy. Dahil hindi ito handa, sumemplang silang dalawa at nadaganan niya ito. Hey, get up! Singhal nito. Pilit siyang tinutulak sa magkabilang balikat. Sumabsob na kasi ang mukha niya sa matigas nitong dibdib. Hindi ako makatayo, lumilindol. Anya. Maya-maya ay biglang huminto ang alog sa silid. Nawari elevator pero mas mabilis ang galaw. Nang bumukas ang pinto ay bumungad sa kanila ang 5 lalaking empleyado na may mga buhat na kahon. Tumayo ka na, Iya.
Gigil na utos sa kanya ni Troy. Tumayo naman siya. Bakit gumalaw tong kwarto? Tanong niya sa mga lalaki. Elevator po to para sa mabilis na transportation ng mga papel papunta sa printing area sa 3rd floor. Sabi ng isang lalaki. Bakit walang nakalagay na elevator? Pasensya na po, hindi pa po naaayos ang karatula at bagong gawa lang tong elevator. Nilingon niya si Troy na halatang nayayamot na. Nauna na itong lumabas kaya sinundan niya. Napakasungit talaga nito. Sandali lang, Troy. Pigil niya sa lalaki. Stay away from me, lady. Singhal nito, binilisan pa ang paglalakad. Sandali lang kasi. Saan ka ba kasi pupunta? Titingnan ko lang ang storage room ng mga papel mula sa kumpanya ko. May complaint kasi ang staff niyo sa quality ng papel. Dito sa first floor ang alam kong storage ng raw materials. Sinabi ko kanina kung saan ako pupunta. Hindi mo ba narinig? Napakagat siya sa kanyang ibabang labi. Busy kasi siya sa pagpapak ng cupcakes kanina. Sorry na, next time hindi na kita ililigaw. Huwag ka namang masungit. No more next time. I hope we will not meet again. Hindi na niya ito nahabol nang pumasok ito sa storage room. Miyerkules ng hapon ay sumama naman si Iya sa kanyang lolo na nagtungo sa kumpanya ni Troy. Ano pong gagawin natin dito, Lo? Tanong niya sa Ginoo habang patungo sila sa opisina ni Troy. May pag-uusapan kami ni Troy at may pipirmahan akong papeles, apo. Seryoso po ba kayo sa kasal na nabanggit niyo kay Troy noon? Oo naman. Actually, matagal na naming napag-usapan yun. Mukhang hindi naman payag si Troy. Paano mo nasabi yan, Iha? Business matters for Troy. And having a chance to take over my company is a jackpot for him. Kaso ayaw sa akin ni Troy, Lolo. Bakit? Nasipat siya na Ginoo. Palagi siyang galit sa akin, Lo. Ang sungit-sungit niya po tapos laging seryoso. Daig pa niyang laging may regla. Mahinang tumawang Ginoo. Ganoon lang talaga si Troy. Maaga kasi siyang na-expose sa pressure ng business. Kaya ayaw rin niya ng empleyado na hindi seryoso sa trabaho. Willing naman po ako matuto kaso ang sungit at suplado ng lalaking yun. Napakabugnutin kaya nakakatakot pansinin. Kundi lang siya gwapo. Nako, baka nagmukha na siyang pinaglihin sa sama ng loob. Napahagalpak ng tawa ang abuelo niya. Teka Lo, nasan po palang parents ni Troy? Umusisa na siya. Sabay na namatay sa ambush ang parents ni Troy. Ho? Ibig sabihin ay may pumatay sa parents niya? Yes, and I heard they already found the suspect. Naglaho bigla ang negatibong impresyon niya kay Troy. Maaaring dahil sa dagok sa pamilya nito kaya naging bugnutin si Troy. Ibig bang sabihin ay wala ng pamilya si Troy, Lo? May kapatid siyang babaeng nakasama noon sa ambush, pero balita ko'y nakauwi na siya ng Pilipinas at nagamot na ang amnesia niya. Ang lungkot pala ni Troy, kaya pala ang sungit niya. Pagdating nila sa opisina ng presidente ng kumpanya ay sinalubong na sila ni Troy. Mabuti dumating na po kayo. Paalis na sana ako. Bungad ng binata. Pasensya na kung natagalan kami. Traffic kasi at late na nagising ang apo ko. Ani Don Miguel. Bakit isinama niyo po ang apo niyo, sir? Pinukol ni Troy ng matalim na titig ang dalaga. Todong ngiti naman si Iya rito at kumaway. Good afternoon po, Mr. Troy. Magalang niyang bati. Hindi siya nito pinansin. Agang-aga mukhang wala na agad sa mood. Maupo muna kayo, sir. Kukunin ko lang ang papeles na pipirmahan niyo. Sa halip ay sabi ni Troy at lumapit sa lamesa nito. Umupo naman silang maglolo sa couch. Ang laki ng opisina, no, Lo? Anya habang gumagala ang tingin sa paligid. Oo nga. Talagang mahusay sa negosyo si Troy. Napalago pa niya ang kumpanya nila. May electronic company pa sila sa Germany na namana sa lolo niya. Wow, talaga po. Sobrang yaman pala ni na Troy. Oo, Iha. Ang alam ko'y umabot na ng bilyon ang net worth ni Troy. Hati naman sila ng kapatid niya sa mana pero mas napalawak pa ni Troy ang assets niya. Pinalago rin niya ang pera ng kapatid niya na hindi interesado sa business. Tatango-tango lamang siya pero namamangha. Maya-maya ay bumalik si Troy. Lumuklok sa katapat nilang couch. Inabot nito ang naka-folder na papeles kay Don Miguel. Ano na pala ang desisyon mo, Troy? Pagkawan ay tanong ng abuelo niya sa binata. Tungkol po ba sa marital alliance? Ani Troy. Oo, alam mo naman na mahihirapan ako makumbinsi ang ibang board of directors na magtiwala sa apo ko. Pero once nagpakasal si Iya sa'yo, wala na silang idadahilan para sabihing walang kakayahan ng apo ko na mamuno ng kumpanya. Napatitig si Iya kay Troy nang sipatin siya nito.
Gwapo ito pero mas lamang ang tapang ng mga mata. Honestly, I'm not interested in marriage, sir. But I'm still willing to help your company without any conditions. It's my promise to you. Gusto ko ring masuklian ng effort niyo sa pagturo sa akin noon about business. Pagkawanay sabi ni Troy. Naintindihan ko, Troy. Pero wala ka na bang balak mag-asawa? What about the future heir of your company? Usig ng Ginoo sa binata. Pilyong umiti si Troy. Pasimpleng sinulyapan si Iya na nakikinig lang. I don't think marriage is for me, sir. I can still have an heir without having a relationship with women. Anito. Napataas ng isang kilay si Iya. Hindi siya nakatimpi at nakisawsaw na sa usapan. Pero mas masaya kung may partner ka sa buhay, Troy. Iba pa rin yung uuwi ka sa bahay na may naghihintay sa'yo. Nag-aasikaso sa lahat ng kailangan mo. Anya. Nabaling sa kanyang atensyon ng binata. You're describing an ideal woman, a wife material. But that's a myth for me. Mahirap din intindihin ng mga babae. Ano? Para namang na-encounter mo na lahat ng babae sa mundo kung makahusga ka? I don't judge women. May kapatid akong babae kaya nirerespeto ko kayo. Nasanay ka lang siguro na mag-isa o baka takot ka lang umibig at masaktan. Baka rin wala ka pang karanasan sa pakikipagrelasyon. Tama ba? Matiim na tumitig sa kanya ang binata. You're asking too personal questions, Iya. Let's go back to the business topic. Anito, ibinalik ang atensyon sa matanda. Maghihintay po ako sa final decision niyo, sir. Pagkawanay sabi nito. My decision is final, Troy. Matanda na ako at marami ng sakit. Gusto ko habang buhay pa ako ay secure na ang future ng kumpanya ko. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko sa ngayon. Ani Don Miguel. But I'm not comfortable with your decision to marry Iya, sir. Ano bang problema mo sa apo ko? Tumitig na naman si Troy kay Iya pero hindi na ganoon katalim. I don't like her. She's annoying. Walang katol nitong tugon. Nabulunan pa ng laway si Iya at napaubo. Ang sakit ng lalabunan ko Usal niya. Natawa naman ang kanyang lolo. I know what makes you hesitate, Troy. Alam kong nahuhusgahan mo ang apo ko dahil sa personality niya. Pero isa lang ang natitiyak ko. Mabait si Iya. Sadyang may pagkapilya lang siya kung minsan. Hindi rin siya sanay sa marangyang buhay, kaya minsan ay asal kanto. Pero pasasaan ba't masasanay din siya sa mundo ng negosyo? At yan ay sa tulong mo sana. Muling napaubos si Iya nang pati ang lolo niya ay nakutya siya. Lolo naman, huwag niyo naman akong ipahiya. Pero aaminin ko na patay gutom ako at hampas lupa. Wala Doon ako namulit sa buhay na parang araw-araw nakikipagpatintero kay kamatayan. Pumalatak pa siya. Hinagod ng kamay ng abuelo ang kanyang likod. Sorry na apo, hindi naman kita minamaliit dahil sa asal mo. Pero katulad ng madalas kong sinasabi sa'yo, kailangan mong aralin ng kaugaliang makukuha mo ang respeto ng lahat ng uri ng tao. You will take over my company and you need to be professional and wise to win every battle in the business world. Opo, natatandaan ko naman po lahat ng itinuro nyo. Bigyan nyo lang po ako ng time, Lo. Kung ganon, kailangan nating magdesisyon ngayon. Binalingan nito si Troy. I'll give you more time to decide about my proposal, Troy. Pero habang nag-iisip ka, bigyan mo rin muna ng chance si Iya na mas magkakilala kayo. Since you accepted our business partnership, I've appointed you as my company's new business consultant. Umalon ang dibdib ng binata. Thank you for your trust, sir. About Iya, I will help her learn the business. Hindi naman ako madamot sa time, pero sana hindi ako bigyan ng sakit ng ulo ng apo nyo. Hihingi rin ako ng basbas nyo na turuan ng leksyon si Iya once nakagawa siya ng kasalanan. Anito. Nanlalaki ang mga matang tumitig si Iya sa binata. Pinukol pa siya nito ng mahayap na tingin. Tawang-tawa naman si Don Miguel. As long as magkakasundo kayong dalawa, walang problema. Troy, ipinagkakatiwala ko sa iyo si Iya. Basta ba matuto siya sa negosyo? Kung sana'y bata-bata pa lamang ako, mapagtsatsagaan ko ang apo kong turuan. Alam mo namang matagal na akong nagretiro sa pagtuturo. Medyo umiiksi na rin ang pasensya ko. Naintindihan ko po, sir. Don't worry, I'll be gentle to Iya. Napairap naman si Iya kay Troy. Gentle ka riyan. Kung makasinghal ka nga sa akin, kala mo batang pasaway ako. Maktol niya. Maiksi ang pasensya ko sa slow mag-isip at walang initiative na tao. If you want to see my gentle side, be good to me. Belta naman ng binata. Oo na, sungit nito. Angil niya. Tawa naman ng tawa ang kanyang lolo. Pagkatapos ng pirmahan ng kontrata ay sumama naman si Iya kay Troy na naglibot sa factory.
Bakit ka pa sumama sa akin? Paghihintayin mo pa ang lolo mo. May iritasyong saad ni Troy. Ang bilis nitong maglakad kaya lakad-takbo ang ginagawa niya makahabol lang dito. Gusto ko makita kung paano ginagawa ang papel. Excited niyang sabi. Maaabala mo pa ako sa trabaho. Kung tinatamad ka, pwede namang pasamahan mo na lang ako sa empleyado mo. Mas malaki tong building niyo at baka maligaw ako. Baka kasi gaganti ka sa akin. Sinipat siya nito. Bumelo pa siya ng takbo ngunit biglang huminto si Troy at hinarap siya. Aray! Daing niya na maumpog ang kanyang noo sa matigas nitong dibdib. Napabuntong hininga ito, saktong nagangat siya ng muka. Nagtama tuloy ang mga titig nila na nagpatulin sa tibok ng kanyang puso. Can't you move gently, Iya? Para ka talagang bata. Masungit nitong saad. Malay ko bang bigla kang hihinto? Katwiran niya habang hinihipo ang nasaknang noo. Mahinang dinutdut pa nito ng hintituro ang kanyang noo. Mukha ka lang mature pero ang isip mo parang grade 1. Ano? Kung makahusga ka parang kilala mo na ako Namaywang pa siya. I know you based on your grandfather's description. Hindi naman siguro siya magsisinungaling para sirain ang imahe mo. He was just being honest. Bakit? Ano bang sinabi ni Lolo tungkol sa akin bukod sa pasaway ako? Umangat pa ang isang kilay niya. Sabi niya na medyo mahina raw ang IQ mo. Based rin sa grades mo since high school. Pinakamataas mong grade ay 81. Science subject lang. The rest are below 79. Napangiwi si Iya at hiyang-hiya nang maalala ang puro palakol niyang grado. Si Lolo talaga? Bakit sinabi pa niya sa iyo ang grades ko? Maktol niya. Pero napatunayan ng lolo mo na mataas ang EQ mo. Which is for me better than high IQ, but has insensitive behavior. Bawi nito. Napangiti rin siya ng matipid. Yung EQ di ba ay emotional intelligence yun, Mr. Troy Sungit? Anya. Yes, and I noticed you're good at analyzing people's emotions. Paano mo napansin? Ilang beses pa lang naman tayong nakita Nakita kitang kausap noon sa opisina niyo ang janitor na pinagalitan ng CEO. Kinausap mo ang janitor ng mahinahon at napaamin siya sa tunay niyang pinagdadaanan kung bakit nakatulog siya sa oras ng duty. Oo nga pala. Nakausap ko yung lalaking janitor na nakaidlip sa gilid ng banyo. Sabi niya puyat siya kasi nagtitinda pa siya ng balot para pandagdag sa gastusin ng pamilya. Tinalikuran na siya ni Troy. Pero sa business, mas lamang dapat ang IQ mo. Kasi yun ang labanan para magtagal ka sa industriya. You need skills and patience too. Kung aanga-anga ka, lalamunin ka ng mga kakompetensya mo. Or worse, baka gawin nila ang sarili mong kumpanya. Grabe naman ang ganong tao. May ganun talaga. Walang imposible sa mga taong gahaman. Kaya umayos ka kung ayaw mong mawala ang pinaghirapan ng lolo mo. Muli itong naglakad kaya sumunod siya. Pumasok sila sa pagawaan ng papel. Pwede mo na akong iwan dito, Troy. Sa lobby naman maghihintay si Lolo at magpapasama na lang ako sa empleyado mo palabas dito. Mag-explore ka na habang narito ako. Ihahatid pa rin kita sa lolo mo at baka isipin niya, iniwan na naman kita. Anito, lumapit na ito sa abalang mga empleyado. Naglibot naman siya sa factory at nagpa-picture sa naglalakihang machine na nagpoproseso ng papel. Pagbalik niya sa entrance ng production facility ay nadatnan niya si Troy na sinisermonan ng empleyado. Pack your things and leave my company right away. Gigil nitong utos sa lalaking mataba. Tumalima naman ang lalaki. Napasugod siya sa binata. Bakit basta ka nalang nagtatanggal ng empleyado, Troy? Tanong niya. Hinarap naman siya nito. Ang empleyadong yun ay nahuling nag-uuwi ng dose-dose ng papel at ang dahilan lang ay pagsasanayan ng anak niya sa drawing ng papel. Anito, baka retaso lang naman ang kinukuha niya. No, ang mga retaso rito ay nire-recycle pa at napapakinabangan iya. Maliit na bagay lang naman yun. Bakit kailangan mo kaagad tanggalin sa trabaho yung tao? Napakawalang puso mo naman. Pwede namang first offense muna or verbal warning. Bakit naman fired agad? Maliit na bagay iya. Sa negosyo, kahit maliit na bagay ang magnakaw kang paulit-ulit, malaking kawalan yun. Pwede naman siyang bumili sa factory price. Naudlot ang usapan nila nang may dumating na magandang babae, hawig ni Troy. Anong problema, kuya? Bakit tinanggal mo si Mang Sonny? Nakasimangot na usisa ng babae. Kapatid pala to ni Troy. Ito yung nakwento ng abuelo niya na nagka-amnesia. He stole dozens of papers 3 times, Trisha. Tura naman ng binata sa kapatid. Sa akin siya nagpaalam kasi gusto ng anak niya may autism mag-drawing. At yun lang ang libangan ng bata para kumalma. Magastos kasi sa papel kaya naisip ni Mang Sonny na humingi rito sa pabrika. You allowed him to take home those papers?
Oo, kasi mga may factory defect naman yung mga yun. Kahit na may defect, may machine tayo na nagre-recycle. Ah, tama na nga. Masyado ka malupit sa mga tao natin kaya maraming umaalis eh. Huwag kang mag-alala, babayaran ko ang halaga ng papel. Pero huwag mong tatanggalin si Mang Sonny. Aalis na sana ang babae pero nahagip ng tingin nito si Iya. Bigla itong lumapit sa kanya. Hello po. Nakangiting bati ni Iya sa kapatid ni Troy. Ngumiti naman ito. Hi, napansin na kita kanina kasama ni Kuya Troy. Are you working here? Ah, hindi. Isinama lang ako rito ni Lolo Miguel. Oh, apo ka ni Don Miguel, yung business partner ni Kuya at may-ari ng College of Business at Publishing Company. Namangha pa ito. Opo. Hinila siya nito sa kanang braso at lumayo sila sa maldito nitong kuya. Dinig ko may inirereto si Don Miguel na apo at ipapakasal kay Kuya Troy. Ikaw ba yun? Pabulong na sabi ni Tricia. Tumango siya. Ako nga pero hindi pa naman pumayag si Troy. Anya. Ay, bakit? Sabi niya gagawin niya ang lahat maging parte lang ng business namin ng kumpanya ng lolo mo. Eh nag-offer ng marital alliance ang lolo mo. Akala ko naman pumayag na si Kuya. Ayaw sa akin ni Troy eh. Mainit ata ang dugo niya sa akin. Sinabi niya talagang ayaw niya sa'yo? Bakit naman? Maganda ka naman at sexy. Siguro kasi hindi ako matalino. Napangiwi pa siya. Natawa si Tricia. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita para mapaamo si Kuya. Bigla naman siyang na-excite. Iya, halika na. Maya-maya ay tawag ni Troy. Napakislot pa siya sa pagkagulat. Aalis na pala ako, Ate Tricia. Paalam niya sa babae. Wait, bigyan mo muna ako ng contact number mo at social media account. Anito, naglabas ito ng cellphone mula sa shoulder bag. Sinabi naman niya rito ang kanyang cellular number at username sa social media. Iya, muling tawag ni Troy. Narito na po, Boss Sungit. Anya, sabay takbo pasunod sa binata. Isang linggo pa ang lumipas. Nagsimula na ang tutorial ni Iya para sa business. Araw-araw rin siyang tumatambay sa opisina. Minsan ay sumasama siya kay Troy sa kumpanya nito. Good morning, Troy. Nakangiting bati niya sa binata nang makarating siya sa opisina nito. Bakit ang aga mo? Sabi ko after lunch ko na magpunta rito dahil may meeting ako ng umaga. Anito, kauupo lang nito sa harap ng lamesa. Inagahan ko talaga para mas mahaba ang oras ng bonding natin. Inilapag niya sa lamesa ang dalang eco bag. Pagkain ng laman niyon na iniluto niya. Anong bonding? You're here for tutorial. Alam ko, pero sabi ni Lolo dapat mas maging close pa raw tayo. Sinipat siya nito bago nabaling ang tingin sa eco bag. Inilabas naman niya ang laman ng bag. Nagluto ako ng lunch natin. Sabi ni Ate Tricia favorite mong adobong pusit at sinangag na hipon. Kaya yun ang niluto ko. Anya, isa-isang inilapag sa lamesa ang pagkain na kasilid sa babasaging Tupperware. Mahaba pa ang oras before lunch. Itabi mo muna mga pagkain na yan, Iya. 9:00 na. Hindi ka ba muna magme-merienda? Busog pa ako. Tumayo na ito. Aalis na ako. Babalik ako before lunch. Kung naiinip ka, mag-explore ka muna sa gusali. Tumango siya at sinundan ng tingin ang lalaking paalis. Itinabi na muna niya ang pagkain sa kabilang lamesa at gumala. Nalibang na sa factory si Iya at hindi na malaya ng oras. Nang mapansing lunch break na ay tumakbo siya palabas ng factory. Ngunit pagdating niya sa lobby ay pinigil siya ng isang babae. Oy, saan ka pupunta? Mataray na tanong nito sa kanya. Hinarap naman niya ito. Pupunta po ako sa opisina ng presidente. Aba, anong gagawin mo ron? Kanina pa kita napansin pag-gala-gala rito sa building. Ni hindi mo ako napapansin. Hindi mo ba ako kilala? Sino po ba kayo? Namaywang pa ang babae. I'm Katrina, the company manager. At para sa kaalaman mo, college friends kami ng presidente. And I'm his future wife. Mayabang nitong pakilala. Hindi niya napigil ang pagtikwas ng kanyang isang kilay. Ah, ganun po ba? Ang alam ko kasi ikakasal ng presidente. Anya. Kaya nga, I'm his fiancé. Hindi siya nakaimik nang mapansing palapit sa kanila si Troy. What did you say, Katrina? Kunot noong tanong ni Troy sa babae. Napalingon naman si Katrina sa presidente. Troy, nariyan ka pala. Bulalas nito at akmang lalapitan ng binata, ngunit pinigil ito ni Troy. Nagulat siya nang lapitan siya ni Troy at hinawakan sa kanang kamay. Bakit ganyan ka kung makipag-usap kay Iya? Hindi mo ba siya kilala? Usig nito sa babae. Nanlilisik naman ng mga matang tinitikan ni Katrina si Iya.
Sino ba siya? Nakita ko lang naman siyang pagala-gala rito. Akala ko bagong empleyado. Anito. You're wrong. Iya is the only granddaughter of Don Miguel, na may-ari ng isa sa pinakamalaking book publishing company na sinusuplayan natin ng papel. Apo ni Don Miguel? Nanlaki pa ang mga mata ng babae. Yes, and she's my real fiancé. Kaya tigilan mo na ang walang kwentang delusyon mo at ayusin mo ang trabaho mo bago pa kita hanapan ng kapalit. Paulit-ulit na nagsorry ang babae. Namayagpag naman ang puso ni Iya sa kilig at tuwa dahil sa wakas ay tinawag siya ni Troy na fiancé nito. Let's go, Iya. Paggawa na yaya ni Troy. Hinila siya nito sa kamay kaya kaagad siyang napasunod dito. Pagpasok nila ng elevator ay bibitiwan na sana ni Troy ang kanyang kamay, ngunit hindi siya pumayag. Acting lang ang ginawa mo kanina sa harap ni Katrina, no? Anya. Ano pa bang inaasahan mo? Ayoko ring maiskandalo ka rito, baka sisihin ako ng lolo mo. Anito, hindi na ito nagpumilit na bitiwan ang kamay niya. Malalaman na ng lahat na fiancé mo ko. Dapat lang na malaman ng lahat para lalong dumami ang investors namin. Kasi alam nila na once na ikinasal tayo, masasakop ko na rin ang kumpanya ng lolo mo. Aba, may bala ka palang manako pa. Ikaw pala yung tinutukoy mong gahaman. Matalim ang titig na ipinukol sa kanya ni Troy. I'm not after your wealth, Iya. Kung tutusin ay mas mayaman pa ako sa lolo mo kung isasama ang assets ko sa Germany. Pero dahil may impluwensya ang lolo mo at ang kumpanya niya, mas malaking advantage sa akin ang maging parte ng business nyo. Ibig mo sabihin ay pumapayag ka ng pakasalan ako? Usig niya rito. I still can't decide. But if marriage is the only option, I don't have a choice. Patago siyang umiti. Pagdating sa opisina ni Troy ay kaagad niyang inihanda ang pagkain nila. Malamig na ang food. Okay lang ba sa'yo? Sabi niya. That's okay, as long as hindi panis. Anito, pumesto na ito sa harap ng lamesa. Kain na muna tayo, Troy. Yaya niya ng maayos ang pagkain. Tumayo naman ito at lumipat sa lamesa kung saan niya naihayin ng pagkain. Inasikaso niya ang plato nito. You should eat, Iya. Ako nang bahala sa pagkain ko. Anito nang makaupo. Hayaan mo kung iparana sa iyo ang ganitong treatment. Kahit may katulong kayo sa bahay, iba pa rin na future wife mo ang nag-aasikaso sa pagkain mo. Baka sa umpisa lang yan, ha? Ano sa umpisa? Bata pa lang ako'y sinani na ako ng mama ko na maging maasikaso sa matatanda. Tumalim ang titig sa kanya na binata. Mukha na ba akong matanda sa iyo, ha? Pilya siyang umiti. Sa itsura hindi, pero sa ugali, daig mo pa ang lolo ko. Mas palangiti pa nga siya sa iyo eh. Ikaw kasi parang laging pasa ng daigdig. Inagaw nito sa kamay niya ang serving spoon at ito na ang kumuha ng ulam. Maupo ka na at kumain. Padaskol nitong sabi. Umupo naman siya sa tapat nito at nagsalin ng pagkain sa kanyang plato. Ikinasal na pala si Ate Tricia, no? Naunahan ka pa niya? Anya na bumasek sa katahimikan. Ano naman ang problema kung naunang ikasal ang kapatid ko? Gusto na niyang mag-asawa. May magagawa ba ako? Wala namang problema. Ang point ko ay sa edad mo na yan, mas maganda kung may pamilya ka para may papawi sa pagod at lungkot mo. Iba kasi ang pakiramdam na may uuwian kang anak o asawa na sabik sa pagdating mo. Pangarap ko rin yun, ang magkaroon ng buong pamilya. Kasi kung mag-isa ka, masaya rin kung nasa magandang environment at stable ang buhay. Walang stress. Pero hindi maiwasan na hahanapin mo ang bonding sa ibang tao. Maliban na lang kung sanay ka na mag-isa. A strong independent people can survive without anyone in their lives, Iya. Strong ka ba? Hindi nakakibo si Troy at bumagal din ang pagsubo ng pagkain. Nilagyan niya ng natalupang hipon ng plato nito. Alam mo, pansin ko hindi ka talaga masaya, Troy. Nakausap ko minsan si Ate Tricia sa phone at naikwento nga niya ang nangyari sa parents niyo. Nakulong na pala ang suspect sa pagpatay sa mga magulang mo. Anya. Yes, and I felt relieved. Ilang taon din bago nahuli ang totoong suspect na matindi pala ang galit sa tatay ko. Pero bakit hindi ka pa rin masaya? How can I feel happy when I will never bring my parents back to life? Since they passed away, I felt I only live to pursue their ambitions and goals in life, to have more successful businesses. Wala ka na bang ibang goal para sa sarili mo? Ikinukulong mo ang sarili mo sa nakaraan kaya hirap kang mag-move on. Naoobserbahan kita sa tuwing nakikisalamuha ka sa ibang tao. Maiksi ang attention span mo sa pakikipag-usap at hindi ka sumasabay sa mga emosyon nila. Kahit nagtatawanan na sila, masaya ang paksa. Ikaw, tulala, parang walang wisyo at... Enough.
Kumain ka na. Singhal nito na pumigil sa kanyang pagsasalita. Tumahimik na lamang si Iya at kumain. Pagsapit ng gabi ay naghintay ang dalaga kay Troy sa lobby ng gusali. Pinauna kasi siya nito roon. Nang wala pa rin ito ay binalikan niya ito sa opisina. Pagpasok niya ay nadatnan niya si Troy na nakaluklok sa couch at tumahagulgol. Troy, anong nangyari? Natatarantang tanong niya. Nilapitan na niya ito at tinabihan. I told you to wait for me downstairs, Iya. Gumagaralgal ang tinig na sabi nito. Nakayukyuk ang ulo. Ang tagal mo nagugutom na ako. Teka, anong ginawa mo? Sinuyod niya ng tingin ng opisina. May nagkalat na mga papel at libro sa sahig. Patunay na nagwala si Troy. Don't mind me. Just leave. I'll call my driver to drive you home. Anito, hindi ako aalis na hindi ka kasama. Sasamahan kita hanggang sa maging okay ka. Sabihin mo sa akin, anong problema? Makikinig ako. Umupo ng tuwid ang binata at humimlay ang ulo sa headrest ng couch. Do you know what depression is, Iya? Paggawa ni tanong nito. Oo naman. Alam ko kasi may depression din ng mama ko noon. Palagi siyang nagkukulong sa kwarto. Umiiyak na hindi sinasabing dahilan. Pinadoktor ko pa siya noon kasi hinimatay siya dahil sa labis na emosyon. May depression ka rin ba? Oo. Buhay pa ang parents ko ay na-diagnose na ako ng depression. Bakit? Na-pressure ako ng husto sa pag-aaral kasi gusto ng daddy ko na maging achiever ako at masundan ng yapak niya. My father was a lawyer and a politician, and his intelligence challenged me to be a better person. Pero dahil doon ay na-adapt ko ang mindset niya na maging perfectionist, hanggang sa wala na akong kakontentuhan. Dumating ang point na sarili ko na ang kalaban ko. Napagod ako, natuksong sawayin ng daddy ko. Pero nung nawala ang parents ko, lalo akong na-depress kasi napilitan akong pasanin ng responsibilidad sa negosyo at kay Trisha. Muntik na rin mawala sa akin si Trisha kasi malala ang damage sa utak niya dahil sa ambush. Nagka-amnesia pa siya. Minsan ko na rin naisip na sumunod sa parents ko. Pero inisip ko ang kapatid ko. Kawawa siya kung may iwan mag-isa. She's the reason why I need to stay alive. Kasabay rin ng pagkawala ng parents ko, nilamig sa akin ng babaeng gusto kong pakasalan. I realized she only loved me during our happy life. But when the struggle came, she just disappeared. Kaya ako nang pumutol sa relasyon namin. Mahabang kwento nito. Nabanggit nga sa kanya ni Trisha na may fiancé noon si Troy pero hiniwalayan nito. Pero hindi pa naman huli ang lahat para magsimula ka ng panibagong pangarap, Troy. May pera ka. Magagamit mo mga yun para ayusin ang goal mo. Alam ko hindi lahat kayang bilhin ng pera. Pero malaking maitutulong nito para maging masaya at malaya ka sa depresyon. Hindi ka ba nagpapagamot? I have a doctor pero dahil sa sobrang busy, namimiss ko ang therapy session namin. Minsan siyang pumupunta sa akin o kaya ay tinatawagan ko siya. He also advised me to talk to someone close to me. Ang problema, wala akong makausap na mas malapit sa akin. Si Trisha kasi kaka-recover lang sa trauma at amnesia, kaya hindi kami magkaintindihan minsan. Napanatag lang ako dahil naikasal siya sa responsableng lalaki na mahal siya. Pwede ka namang magkwento sa akin. Maglalaan ako ng oras para kausapin ka kahit pa abutin tayo ng magdamag. Laban ako sa mahabang kwentuhan basta may food na kasama. Alam ko napipilitan ka lang na pakisamahan ako dahil kay Lolo. Pero pwede mo rin buksan ang pinto mo at papasukin ako sa buhay mo. Hindi bilang fiancé, pero bilang kaibigan. Tumitig sa kanya ang binata. You're right. Since you came into my life, I felt there was a talking machine distracting me from unhealthy thoughts. Wag mo lang akong usigin tungkol sa pag-aasawa. Natawa siya. Pwede nga akong kaibigan, di ba? Pero bakit ba ayaw mo sa usaping pag-aasawa, ha? Ang saya kaya ng may asawa at anak. Bakit? Naranasan mo na bang magkaanak at asawa? Hindi pa. Pero sa nakikita kong pamilya na magkakasamang namamasyal at kumakain sa labas, obvious na masaya sila. Naiinggit nga ako minsan sa kanila kaya pangiti-ngiti na lang ako sa gilid. Iiling-iling nang umiti si Troy. Hindi lahat ng masayang pamilya na nakikita mo sa labas ay ganoon din sa loob ng tahanan, Iya. True happiness can only be shown inside the family's private space. Pero nai-inspire ako sa'yo sa totoo lang. Talaga? Paano na-inspire ka? Nagagalak niyang saad. Lumapit pa sa binata. Kasi kung tutuusin ay mas mahirap ang dinanas mo habang lumalaki. Naikwento sa akin ng lolo mo na sinasaktan ka raw ng nanay mo sa tuwing nalalasing siya. Napalis naman ang kanyang ngiti at bahagyang nanikip ang kanyang dibdib. Oo, naikwento ko yun kay Lolo.
Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob kay Mama. Naintindihan ko naman siya kung bakit palaging mainit ang ulo at naglalasing. Dahil yun sa depresyon, sinasaktan pa siya ng kinakasama niyang lalaki. May time na mas gusto ko nalang magpalaboy sa labas kaysa umuwi sa magulong bahay namin. Nung iniwan na ng kinakasama niya si Mama, medyo nagbago siya. Pero dinapuan naman siya ng malalang sakit. Umaga't gabi ako naghahanap buhay para may makain kami at pambili ng gamot. Minsan nga, pumupunta pa ako sa mga birthday, kasal o kaya libing, kahit hindi ako imbitado, para lang may maiuwi akong pagkain. Kwento niya na may kasamang tawa at iyak. Your previous life is indeed miserable, Iya. Oo, pero dahil sa hirap ng buhay, tumibay ang loob ko. Nakaya kong umiti kahit kumakalam ang sikmura at may iniindang pagod at sakit ng katawan. Kasi wala akong choice eh. Kung hindi ako magtitiis, hindi ako mabubuhay sa mundong to. Ang buhay kasi parang malaking survival world. Kung mahina ang loob mo, hindi ka makakasurvive sa mga hamon. Patuloy niya pero lumuluha pa rin. Hindi mo ba alam na apo ka ng bilyonaryo? Hindi naman sinabi ni Mama. Kung alam ko lang, edi sana hindi ako nagpakahirap magkayod marino noon sa probinsya. Sinabi lang ni Mama ang lahat bago siya namatay. Buti na nga lang at nakamonitor pa rin si Lolo sa akin kahit palihim, kaya kinuha agad niya ako pagkalibing kay Mama. Natigilan siya nang pahirin ng palad ni Troy ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Pagkuha na ikinulong siya nito sa mahigpit nitong yakap. Matapang ka. Hinubog ka ng mga karanasan mo sa buhay. You're an angel, Iya. May aura ka na nagbibigay liwanag at pag-asa sa mga katulad kong nakakulong sa madilim na nakaraan. I'm sorry if I was harsh to you before. Maybe God has a reason why we met. Pabulong nitong pahayag. Napangiti siya at banayad na hinagod ng palad ang likod ng binata. Sorry kung nahusgahan din kita minsan, Troy. Alam kong bawat tao ay may dahilan kung bakit may iba-ibang ugali. Wala namang ipinanganak na masama. I agree. Thank you for understanding, Iya. Lalong humigpit ang yakap nito kaya umangal na siya. Kung okay ka na, baka pwede na tayong umuwi. Nagrereklamo ng mga bulati ko sa tiyan. Anya, nagbiro pa. Dumistansya rin si Troy at mahinang tumawa, bagay na ikinatuwa niya. Ayan, nakita rin kitang tumawa ng ganyan, Troy. Eksaherado niyang sabi, sabay pisil sa pisngi ng binata. Para kasing happy pill ka, Iya. Napupukaw mong natutulog ang emosyon. Talaga ba? Kung ganoon, pasado na ako maging asawa mo. Hirit niya. Napailing ito pero nakangiti. Let's talk about it some other time. Let's have dinner first. Sa restaurant na tayo kakain. Tumayo na ito. Wait lang, ililigpit ko muna ang kalat mo. Nag-abala pa siyang sinupin ang kalat sa sahig. Tinulungan naman siya ni Troy. Sa loob ng 3 linggo na madalas kasama ni Iya si Troy, ay lalong nahuhulog ang loob niya sa binata. Unti-unti na rin itong lumalambot sa kanya. Lunes ng umaga ay sinundo siya ni Troy sa kanilang bahay. You're late again. Sabi nito nang pababa siya ng hagdanan. Nakaupo ito sa couch sa may salas. Sorry, ang tagal ko kasing nakatulog kagabi. Anya, wala pa siyang almusal at diretso ligo pagkagising. Napuyat ka na naman kakanood ng K-drama, no? Anito at tumayo. Napangiwi siya. Nag-review ako ng aralin ko sa business. Anya, kahit saglit lang naman siya nag-aral. You lied again. Nagising ako ng 2:00 ng madaling araw. Napansin kong online ka pa rin sa social media. Nag-share ka pa ng link ng K-drama na pinapanood mo. Nakangiting lumapit siya sa binata. At least ginawa akong assignment na binigay mo, Mr. President. Pagbigyan mo na ako, boring kasi kung puro aral na lang ang gagawin ko. Pagbibigyan kita ngayon pero once nakatulog ka na naman during office hours, ipapakumpis ka ako sa lolo mo lahat ng gadget mo sa gabi. Ano? Ang lupit mo namang tutor? Sisimangot pa sana siya pero piningot ni Troy ang kanyang ilong. Let's go. Paanyaya nito. Nagulat pa siya nang agawin nito sa kanyang kamay ang bitbit niyang bag ng laptop. Nakangiting sumunod na siya rito. Saang opisina tayo pupunta? Tanong ni Iya nang lula na sila ng kotse, katabi si Troy sa backseat. Sa office ng lolo mo kasi may board meeting at tayo ang representative niya. May check-up ang lolo mo ngayon para sa puso niya, di ba? Oo, at sabi niya tayo ang dadalo sa meeting. Nag-assume na ang lolo mo na matutuloy ang marriage agreement sa pagitan natin. Sa sobrang excitement niya, sinabi niya sa board of directors na fiancé mo ako at magiging parte na ng pamilya at kumpanya. Manghang tumitig siya sa binata. Pero hindi ka pa naman pumapayag sa kasal ah. Ilang sandaling walang imik si Troy.
Nakatingin sa labas buhat sa salamin. I just realized something this past few days, Iya. Ani to pagkuwan, nabaling din ang atensyon nito sa kanya. Matiim siyang nakipagtitigan dito. Ano yon? Napapalunok niyang tanong dahil sa pananabik. I need to build my own family to achieve my goal. Kung pakakasalan kita, hindi magiging problema ang salat mong kaalaman sa negosyo. Makakapag-adjust naman tayo pareho. Ang kailangan ko ay partner sa kabilang aspeto. Sa parte ng buhay ko na may kulang. I think you can fulfill what I'm lacking, Iya. But I wonder how you could handle my behavior. Baka mahirapan ka mag-adjust. Kilala mo ako. Maldito, masungit, bugnutin. Kaya mo ba akong i-handle? Seryosang pahayag nito. Mahina siyang tumawa. Huwag mo akong intindihin. Pagdating sa pakikisama, sanay ako riyan. Mas mabilis akong umintindi sa ugali ng tao kaysa sa takbo ng isip nila. Inaamin ko na mahirap kang pakisamahan pero natutuwa ako kasi kusa kang nagiging open sa akin. Do you know why I started showing my feelings to you, Iya? Bakit nga ba? Because I felt comfortable with you. Tipong tiwala ako na safe akong magsabi ng problema sa'yo. Masarap kang kausap. Nakakaalis ng stress. Lumaki ako sa marangyang buhay kaya exposed din sa mayayamang tao. Iniisip ko noon na masarap mahalin na babaeng ka-level ko ang estado sa buhay. Pero mali pala. Aliw na aliw siya habang nakikinig kay Troy. Nakangiting nakatitig sa seryoso nitong muka. Maya-maya ay muli nitong piningot ang kanyang ilong. Stop staring at me like that, please. Amis nitong sabi. Napasinghot naman siya. Pisil ka ng pisil sa ilong ko, may sipon pa naman ako. What? Tiningnan pa nito ang mga daliri na pinangpisil sa kanyang ilong. Joke lang, arte nito. Angil niya. Pisngi naman niya ang pinisil nito. Silly girl. Behave ka lang mamaya sa meeting ah. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para awayin ng mga taong walang bilib sa'yo. Nako, hindi mo ako kailangang ipagtanggol, Troy. Kaya ko naman sumagot sa mga mayayabang na board of directors ni Lolo. Hindi lahat ng sitwasyon ay pwede kang sumagot sa usapan niya. Kahit anong gigil mo, kailangan professional ka pa rin makipag-usap. Alam ko, pero kung below the belt na ang sinasabi sa akin ng iba, hindi pwedeng magpapakabait pa rin ako. Basta hayaan mo ako magsalita para sa'yo. Malamang uusigin din ako ng board of directors tungkol sa desisyon ng lolo mo na pakasalan kita. Sige na nga, ikaw nang bahala at ikaw naman ang expert dyan. Tumahimik na siya pero pasimpleng inihilig ang ulo sa balikat ni Troy. Wala naman itong reklamo. Dahil traffic, late na silang nakarating sa opisina. Pagpasok sa conference room ay biglang tumahimik. Napatingin ang lahat ng tao sa kanila. Malinaw sa pandinig ni Iya na pinag-uusapan siya ng iilan. Sorry we're late. We can start the discussion now. Sabi ni Troy nang makaupo sila sa harapan ng long table. Nagsimula naman ang meeting. Dahil tinamad mag-take note, nagbukas lang ng audio recorder sa cellphone niya si Iya. Seryoso ba si Don Miguel na ikaw ang pakakasalan ng apo niya, Troy? Tanong ng binatang katabi ng matabang Ginoo. Gwapo rin ito, may kayabangan nga lang. Kung anong sinabi ni Don Miguel sa inyo, yun ang paniniwalaan niyo. But you didn't agree yet, right? I think it's inappropriate to answer your question here, Ryan. Why not? Meaning, may iniiwasan kang malaman namin. Maybe you're just after the company and not seriously interested in marrying Miss Iya. Sorry, change the topic please. Iritable ng wika ni Troy. Tumahimik naman si Ryan pero masama ang tingin kay Troy. Pagkatapos ng meeting ay nagulat si Iya nang lapitan siya ni Ryan. Baka curious ka kung sino ako, Iya. Ako pala si Ryan Guevara, anak ng kaibigan ng daddy mo. Ang totoo, nabanggit sa akin ng daddy mo noon na once nakuha ka niya mula sa nanay mo, ipapakasal ka na niya sa akin. Sabi nito. Sorry, wala akong alam sa mga plano ng tatay ko. Hindi ko naman kasi siya nakasama ni isang beses. It's okay. Nag-aalala lang ako sa future ng kumpanya kasi sabi ng lolo mo, wala ka pang alam sa negosyo. And he's looking for a good partner to guide you. Naalibad-baran na siya sa lalaki dahil obvious na insecure to kay Troy. Iniwasan niya ito pero hinarang pa rin siya. Nawindang siya nang biglang lumapit si Troy. Hinila siya sa kanyang braso, palayo kay Ryan. Mind your words, Ryan. Alam kong isa ka sa napupusuan ni Don Miguel na ipakasal sa apo niya. Pero dapat mong malaman na may sariling desisyon ng matanda. We should respect him. Ani Troy, kalmado naman. Pilyong umiti si Ryan. Hindi naman ako nagrereklamo. Medyo disappointing lang kasi kami ng tatay ko ang pinakamatagal na investor at business partner ni Don Miguel. Pero tila wala pa rin siyang tiwala sa amin. Tapos ikaw na violente at maiksi ang pasensya sa mga apelyado.
Nakuha ka agad ang tiwala ni Don Miguel? Dismayadong pahayag ni Ryan. That's not my problem. Hindi lang naman tungkol sa negosyo ang dahilan kung bakit pakakasalan ko si Iya. Then what? Imposibleng magkakagusto ko sa simpleng babae. I know your taste when it comes to women, Troy. You can't lie to me. Umapilan na si Iya dahil pansin niya na hirap na sumagot si Troy. Huwag na kayong magtalo. Magpapakasal kami ni Troy dahil gusto ko siya. Anya, nilakasan pa ang boses para marinig ng lahat. Natigalgal si Ryan, lalong bumakas ang pagkadismaya sa muka. Maging si Troy ay gilalas na napatitig sa kanya. Nang walang umimik ni isa ay hinila na niya sa kanang kamay ang binata. Saan tayo pupunta, Iya? Tanong ni Troy nang lulan sila ng elevator. Magpalamig tayo. Mainit ang simoy ng hangin dito eh. Nakangiting sabi niya. Don't tell me may bala kang gumala. Lumapad pa ang kanyang ngiti. Basta sumama ka lang sa akin, okay? Bumuntong hininga lang ito. Sinalubong sila ng driver at bodyguards ni Troy sa labas ng gusali. Binulungan niya ang driver at sinabing dalhin sila sa malaking carnival. Saan ba talaga tayo pupunta, Iya? May trabaho pa ako naghihintay sa opisina. Nababagot na tanong ni Troy nang makasakay sila ng kotse. Secret, wait mo na lang kasi. Hindi na sila lumayo ng Pasay City. Pagdating sa carnival ay napakamot ng ulo si Troy. Why are we here, Iya? Anito. Siyempre, magsasaya tayo. Excited niyang turan. Nang makahinto ang kotse ay hinatak na niya sa kanang kamay si Troy at bumaba ng sasakyan. Dala niya ang kanyang debit card na bigay ng lolo niya. Huwag ka mag-alala, sagot ko lahat ng gastos. Sabi niya nang makapila sila sa bilihan ng tiket. Hindi ba ako nakapunta sa ganitong lugar sa tanang buhay ko, Iya? Nagkunwari siyang hindi aware pero nasabi na sa kanya ni Trisha na hindi pa umano nakapasok sa carnival si Troy. Talaga? Ibig sabihin ay ako pa lang ang nagdala sa'yo rito? Yes, and I was surprised. Bakit pala hindi ka dinadala ng parents mo sa ganitong lugar noon? Parehong busy ang parents ko noon. Ayaw nilang nalalayo kami kasi minsan na ako nakidnap nung bata ako. Nagpagawa na lang ng playground sa bahay namin si Daddy at doon lang kami naglalaro ng kapatid ko. Bahay at school lang ang pinupuntahan namin araw-araw. Ako kasi ay palagi nang kasama ni Daddy sa kumpanya, kaya limited lang ang environment ko. Kaya pala mailap ka rin sa ibang tao. Pero aware ka naman siguro kung ano gagawin natin dito, ano? Oo, pero hindi ko sigurado kung kakayanin ko sumakay sa mga rides. Natawa siya. Ang totoo ay Ferris wheel pa lang ang nasakyan ko. Sa tuwing fiesta lang naman sa amin nagkakaroon ng carnival. Nang makabili ng tiket ay pumasok na sila sa malawak na pasilidad ng carnival. Bumili kaagad siya ng 2 nakakap na ice cream na merong kutsarang maliit. Pansin ko ang hilig mong kumain, Iya. Pero slim ka pa rin. Ani Troy. Naglalakad sila patungong Ferris wheel habang kumakain ng ice cream. Mabilis ang metabolism ko eh. Lumaki ako na salat sa pagkain kaya ngayon ay foodies life na. Bumabawi lang ako sa ilang taon na isang kahig isang toka na pamumuhay ko. Naghintay silang huminto ang Ferris wheel. Total package ang binili niyang ticket kaya pwede silang sumakay sa lahat ng rides. Ready ka na ba, Troy? I'm not sure. Relax ka muna. Ubusin mo ang ice cream mo. Sa'yo rin. Natunaw na ang ice cream mo, Iya. Binilisan naman niya ang pagsubo ng sorbetes at may kumalat na sa kanyang bibig. Papahirin pa lang niya ng panyo ang nagkalat na ice cream pero naunahan na siya ni Troy. Napatitig siya rito at wari luluwa ang kanyang puso sa lakas ng pagtibok nito. Makalat kang kumain, Iya. Sabi nito habang banayad na pinapahira ng hintuturo ang gilid ng kanyang labi. Salamat. Ang bilis kasing matunaw ng ice cream. Huminto ng Ferris wheel. Anito pagkuwan. Nauna na siyang sumampas sa bakanting gondola o cabin. Sumunod na rin si Troy. Kabilaan ng upuan at magkaharap sila. Excited na ako. Ikaw ba, Troy? Kinikilig niyang sabi. I'm a bit nervous, Iya. Natawa siya. Kung kinakabahan ka, tabi na lang tayo. Pwede ba? Oo naman. Lumipat naman ito sa tabi niya. Nang umandar ang Ferris wheel ay nagsimula ng tumili si Iya. Si Troy naman ay tahimik pero mahigpit ang kapit sa kanyang kamay. Akala niya ay okay lang ito dahil tahimik na nakangiti. Pero nang huminto ang Ferris wheel ay hindi na ito makagalaw. Hoy, napano ka na? Natatawang tanong niya. Tumayo na siya. Nahihilo ako. Anito, bigla itong tumayo ngunit hindi mabalanse ang katawan. Napatili siya nang biglang natumba sa kanya ang binata kaya napaupo siyang muli. Kapwa natigilan ng aksidenteng naglapat ang kanilang mga labi. Ramdam niya ang kabog ng dibdib nila pareho.
Ma'am sir, hindi pa po ba kayo bababa o isang ikot pa po kayo? Sabi naman ng staff na lalaki. Kumislot siya at inalalayan na patayo si Troy. Pagbaba nila sa lupa ay biglang nagsuka ang binata. Panay ang hagod niya ng kamay sa likod nito. Mahiluhin ka pala, Troy. Dapat pala sa roller coaster na lang tayo sumakay. Sabi niya. Pinukol siya ni Troy ng mahayap na titig ng mahimasmasan. Seriously? Ferris wheel palang bumaliktad na ang sikmura ko. Sa roller coaster pa kaya? Napakagad siya sa kanyang ibabang labi. Para sa akin mas okay sa roller coaster. You're weird, Iya. Mag-drive na lang tayo ng maliit na kotse o kaya sa carousel na mabagal. Sanay akong sumakay sa aeroplano pero iba ang umiikot ng mabilis. Sige, sa carousel na kabayo na lang tayo. Mas gusto ko sa umiikot Napailing ang binata. Lumipat na sila sa carousel na malalaki kaya pwede sila. Dahil punuan, sa iisang kabayo na sila sumakay. Sa likuran niya pumesto si Troy, kaya ramdam niya ang tigas ng dibdib nitong dumadaiti sa kanyang likod. Kahit sa horse carousel, hindi ka pa nakasakay, Troy? No, si Trisha lang ang nakasakay kasi tumataka siya mula sa school at sumasama sa mga kaklase niya. Mahilig na pala tumakas si Ate Trisha kahit nung bata pa kayo, no? Sabi kasi niya tinatakasan ka niya kung makikipagkita siya sa boyfriend niya, na asawa na niya ngayon. Totoo yan. Hindi kasi masyadong mahigpit si Daddy kay Trisha kasi hindi siya kilala noon ng kalaban ni Daddy sa politika. Magaling din mag-disguise si Trisha kaya natatakasan ng bodyguards. Ang kulit pala ni Ate Trisha, no? Oo, pero mas makulit ka. Tumingala siya at nilingon si Troy. Makulit ba talaga ako? Biglang yumuko ang binata kaya napasikdo ang kanyang puso. Kamuntik na naman kasing maglapat ang kanilang mga labi. Makulit ka pero hindi na katulad noon na nakakainis. Anito. O baka naman ikaw lang ang nagbago ang feeling sa akin kaya hindi ka na naiinis sa akin. Tudyo niya. Magsasalita sana si Troy ngunit biglang umalog ng malakas ang kabayong sinasakyan nila. Sumubsob ang muka nito sa nakatingala niyang muka. Naghinang na naman ang kanilang mga labi. Halaka, ikalawa na yun Gilalas niyang usal nang lumayo ang mukha ni Troy sa kanya. Gusto mo namang hinahalikan kita. Aminin mo na, Iya. Anito. Pilya siyang umiti. Magagalit ka ba kung sasabihin ko na gusto kong halik mo? No, pero kung gusto mo talagang halikan kita, inisin mo ako. Paano inisin? Mag-isip ka ng kahit anong ikakagalit ko. Bihira ka na nga magalit sa akin simula nung naging close tayo. Kanina na lang ulit kita nakitang nagalit nung nag-uusap kayo ni Ryan. Magkalaban na kami ni Ryan noon pa kasi naging kaklase ko siya sa college. Palagi siyang insecure sa akin. Naku, pogi rin naman siya at mukhang matalino. Ano naman ang kaiinggit niya sa'yo? Pogi ba sa paningin mo si Ryan? He looks like a clown. Batoy manamit. Hoy, grabe ka naman manlait. Para sa akin, pogi si Ryan. Mayabang nga lang. Siguro kung hindi kita nakilala at siya ang napili ni Lolo na pakasalan ko, magugustuhan ko rin siya. Gentleman din naman siya. Hindi niya natuloy ang sasabihin nang bigla siyang pinatingala ni Troy at walang abog na siniil ng halik ang kanyang mga labi. Nagpigil siya ng hininga ngunit hindi naawat ang pagwawala ng kanyang puso. Stop mentioning the other guy's name in front of me, lalo na si Ryan. Umiinit ang ulo ko, Iya. Sabi nito nang lubayan siya ng halik. Lihim naman siyang kinilig ngunit nagkunwaring nawiwindang pa rin. Sorry na, hindi ko nababanggitin ang pangalan ni Ryan kahit kailan. You just mentioned it again. Alin, si Ryan? Pang-aasar pa niya sabay lingon sa binata. Pinandilata naman siya nito ng mga mata. Pagkatapos ng carousel ay naglaro rin sila sa ibang pasilidad. Kumain, namasyal sa ibang parte ng carnival. Inabot na sila ng tanghali roon kaya sa restaurant na sila kumain. Nag-enjoy ka ba sa gala natin, Troy? Tanong ni Ian nang kumakain na sila. Yes, at mukhang bitin pa. Anito. Pwede naman tayong bumalik dito kung gusto mo. Next time na lang kapag hindi busy. Sige. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Troy. May tumatawag. Tumatawag ang lolo mo, Iya. Anito. Sagutin mo, baka importante. Sinagot din ni Troy ang tawag. Nakikinig lang si Iya sa sinasabi ni Troy sa kausap habang kumakain siya. Don't mind Ryan, sir. Puro lang naman siya salita. Siguro hindi na niya kayang insecurity kaya nakumpronta ako kanina. Hindi naman nagtagal ang iskandalo. Anito sa kausap. Napatitig siya kay Troy nang mapako rin ang tingin nito sa kanya. Nakapagdesisyon na po ako, sir. I will marry Iya. Maya-maya ay sabi nito sa kanyang lolo sa kabilang linya. Natigil ang pagsubo ni Ian ng pagkain.
Seryoso ka na ba sa kasal, Troy? Tanong niya matapos sa kausap nito ang binata. Sigurado na ako, Iya. Nababahala rin ang lolo mo na baka dahil sa sama ng loob ay guluhin tayo ni Ryan. Nag-assume na pala si Ryan na siya ang mapipiling ipapakasal sa'yo ng lolo mo kasi best friend ng daddy niya ang tatay mo. Kaya pala sumama siya sa meeting kanina kasi may balak siyang gawin. Ngayon nagsumbong siya sa lolo mo at kung anong paninirang puri ang sinabi tungkol sa akin. Grabe palang ugali ng lalaking yun. Buti na lang hindi natuloy na siyang mapili ni lolo. Kahit naman siya ang ereto sa akin ni lolo, hindi ako papayag makasal dun, no? Baka biglang ma-stress ang lolo mo, kaya papatayin na kaagad natin ang issue. Nawala na rin kasi ng tiwala ang lolo mo sa daddy ni Ryan dahil marami yung sinirang investors para lang siya ang maging priority. Kaya pala hindi binigyan ni lolo ng mataas na posisyon ng daddy ni Ryan. Isa yun sa nanlait sa kakayahan ko eh. Namayagpag lang silang mag-ama nung buhay pa ang daddy mo kasi nauuto nila ang dad mo. Sobrang bait kasi niya. Once ako ang maupong presidente ng kumpanya nyo, unti-unti kong aalisin ng mga traidor. Ibig mo bang sabihin ay matutuloy ng kasal natin? Nasasabik niyang tanong. Yes, kasi yun na lang ang option para matigil ang nanghuhusga sa'yo at sa kakayahan ng lolo mo na pumili ng mamamahala sa kumpanya. Dahil sa excitement ay napasubo siya ng pagkain. Nag-i-imagine na siya ng magarang wedding gown na kanyang isusuot. Kailan naman tayo ikakasal, Troy? Pag-usapan natin ng lolo mo ang schedule. Pupunta pa kasi ako sa Germany next month at may aasikasuhin ako. Pag-uwi ko siguro, pwede na tayong magpakasal. Hindi na siya mapakali sa upuan dahil sa kasabikan. Natigilan lang siya nang mapansin ang matamis ng ngiti ni Troy habang nakatitig sa kanya. Bakit parang excited ka ata, Iya? Siyempre, magpapakasal ako sa lalaking gusto ko eh. Seryoso ka ba riyan, Iya? Tila hindi ito makapaniwala. Oo naman. Nung unang kita ko pa lang sa'yo sa party, ang lakas na nandating mo kahit nagsungit ka. Lalo kitang nagustuhan nitong mas nakilala pa kita. Mahinang tumawa ang binata. Parang nasa puppy love stage ka pa lang ah. Ang cute mong kiligin. Parang batang nakita ang crush niya. Tumabang ang kanyang ngiti at nagseryoso rin. Mukha lang akong isip bata pero sinasabi ko sa'yo, Troy, milyong dagok sa buhay na ang nalagpasan ko. Kaya ko makasurvive kahit magkaroon pa ng zombie apocalypse o alien invasion sa mundo. Pero hindi ka makakasurvive ng walang pagkain. Natatawang sabi nito. Anong hindi? Madiskarte to, no? Nagtuloy-tuloy na ang tawa ng binata. Bagay na ikinatuwa niya. Mahilig ka sa science fiction, no? Nahuli kita minsan nanonood ng zombie movie habang kumakain. Ani Troy. Hindi kasi boring panoorin ng mga ganon, lalo kung tungkol sa science. Ako weird mo talaga. Ikaw rin kaya, nanonood ka nga ng movie na puro action lang, walang conversation. Tumawa na naman ito kaya sinabayan niya. Mabuti at konti lang ang kumakain malapit sa kanila. Dahil sa excitement ay lalong sinipag si Iya na aralin ng business. Napapadalas na rin ang pagyaya sa kanya ni Troy na kumain sa labas. Sabado nga ng gabi ay muli silang kumain sa restaurant. Mukhang masaya ka, Mr. President ah. Nakangiting sabi niya sa binata nang mapansing nakangiti ito. Katatapos lang nilang kumain. Masaya ako kasi ikaw mismo ang nanindigan para sa kasal natin. No one from your company will complain. But sometimes I can't help but doubt myself. Anito, tumabang ang ngiti. Bakit naman? Because I don't know if I deserve it. Ayaw kong abusuhin ng inosente mong isip kaya gusto kong malaman kung seryoso ka ba talaga magpakasal sa akin, Iya. Matiim siyang tumitig dito. Buo na rin ang pasya niya, lalo't lumalim na ang pag-ibig niya sa binata. Seryoso ako, Troy. Ilang beses ko ring inusig ang sarili ko at natanong na ako ni Lolo. Nanindigan ako na gusto talaga kitang pakasalan. Pero curious din ako. Ikaw ba? Gusto mo rin ba akong maging asawa? Anya paggawan, inusig din ng binata. Hindi natuloy ang sasabihin nito nang tumunog ang cellphone nito na nasa lamesa. Kaagad nito yung sinagot. Bakit, Trisha? Anito. Mahaba-haba ang sinabi ni Trisha sa kabilang linya at biglang naging uneasy si Troy. Anong problema? Balis ang usisa niya nang wala nang kausap si Troy sa phone. Nothing. May konting problema lang. Ayaw mo na bang kumain? Busog na ako. Medyo inaantok na rin ako eh. Okay, sige. Ihahatid na kita sa bahay niyo. Nauna na itong tumayo. Tumayo na rin siya, sukbit ang kanyang shoulder bag. Okay lang ba si Ate Trisha? Tanong niya habang palabas sila ng restaurant. She's fine. Nasa bahay siya kasama ng asawa niya. Hindi na kami ulit nagkita pero palagi naman kaming nagkakachat. Buntis na pala siya, no? Tumango lang ang binata.
Araw ng Lunes ay tanghali na nagtungo sa kumpanya ni Troy si Iya. Nagpahatid lang siya sa driver. Pagdating sa opisina ni Troy ay nadatnan niya ang babaeng kausap nito na may kasamang batang babae. Tansya niya ay nasa 3 taong gulang. Napahinto siya sa gilid ng pintuan. I told you not to go here. Pabalik-balik ka pa sa bahay. Gigil na asik ni Troy sa babae. Napahikbi naman ng babae. Sorry, gusto ko lang makausap ka ng maayos. Please give me a chance, Troy. Samo nito. Obvious na may malalim na kaugnayan sa binata. Anong chance bang gusto mo, Alicia? A chance to be with you again. Kahit para lang sa anak natin. Nagimbal si Iya nang mapagtanto na ang babae ay maaaring ex-girlfriend ni Troy at anak ng mga ito ang bata. I'm getting married, Alicia. Bakit ngayon ka pa nagparamdam? Usig ni Troy sa babae. Humagulgol na si Alicia. Bumigat na ang dibdib ni Iya dahil sa emosyon at nagpa siyang umalis. Hindi na kasi niya kinaya ang eksena. Nang lula na siya ng taxi ay saka lamang nag-unahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Pagdating sa kanilang bahay ay sinalubong siya ng kanyang lolo sa salas. Bakit bumalik ka, Apo? Masama pang pakiramdam ko, Lo. Nakayukong tugon niya. Sandali, umiyak ka ba? Hindi po, Lo. Makatay lang ang mata ko. Nilagpasan niya ang abuelo. Siya nga pala, Apo. Kaninang umaga, nakausap ko sa office si Troy. At sabi niya ipagpapaliban muna niya ang kasal niyo at may aasikasuhin raw siya. Pagkawan ay sabi nito. Lalo lamang nanikip ang kanyang dibdib nang maisip na maaaring dahil sa ex nito, kaya ipagpapaliban ni Troy ang kasal. Nagsasalita pang abuelo niya nang umapila siya. Mas mabuti po siguro na cancel na lang ang kasal, Lo. Aba, bakit, Apo? Gulat na tanong nito. Nawalan po ako ng gana. Maiwan ko na po kayo. Anya at nagmamadaling pumanhik sa hagdanan. Nasurpresa naman si Troy nang ipabatid sa kanya ni Don Miguel na cancel na umadaw ang kasal nila ni Iya. Bakit daw cancel? Sabi ko magpa-reschedule lang kami ng date. Reklamo niya kay Ana na siyang inutusan ng Don na kausapin siya. Kararating lang niya sa opisina ni Don Miguel upang sana'y dumalo sa meeting. Hindi ko rin po maintindihan, sir. Kahapon biglang umalis si Ma'am Iya. Magbabakasyon daw sa probinsya. Anito. What? Ginupo na siya ng kaba nang maisip na maaaring nalaman na ni Iya ang tungkol kay Alicia. Can you call Iya, Ana? Hindi matawagan ang number niya. Hindi ko rin siya matawagan simula pa kahapon, sir. Sinabi ba ni Iya ang problema? Hindi ko lang po alam kung nasabi niya kay Don Miguel. Nagatungan ng kanyang kaba. Nagpaalam siya sa babae at nagtungo sa bahay ni Don Miguel, lula ng kanyang kotse. Paalis na sana ang Don nang datnan niya sa salas. Napasugod ka ata rito, Troy. Gusto ko lang pong linawin ang nangyayari. Bakit biglang nag-cancel sa kasal si Iya? Naipaliwanag niyo po ba sa kanya ang dahilan kung bakit ipinagpaliban ko ang kasal? Sabi ko na may aasikasuhin ka. Hindi siya makausap ng maayos kaya hindi ko maipaliwanag ang ibang dahilan. Kahapon ay napilit ko siyang magsalita. Sabi nga niya na narinig niya ang usapan niyo ng ex-girlfriend mo sa opisina at sinabi ng babae na may anak kayo. Natigalgal si Troy at nilamon na ng takot ang kanyang puso. Takot na baka galit nga sa kanya si Iya. Pero nabanggit ko na sa inyo ang tungkol sa ex ko, sir. Oo, pero hindi ko alam kung paano ipapaliwanag kay Iya. She's emotional and can't handle whatever I say to her. You should talk to her personally. Obvious na nasaktan siya. Ngayon, kung wala kang pakialam sa nararamdaman ng apo ko, prangkahin mo na lang ako, Troy. Walang sapilitan ng kasunduan natin. You're free to refuse it anytime. You know that. Nagpanik na siya. Kakausapin ko naman dapat si Iya kahapon, kaso hindi na po siya makontak. I can't refuse the agreement. I will marry Iya because I love her. I can't miss this chance to have a woman like her in my life, sir. Please, can you help me talk to Iya? I don't know where to find her. Nagchat ako sa kanya at ipinaliwanag din ng dahilan ng pagpapaliban ko sa kasal, pero hindi pa ata niya nabasa. Ako man ay gusto talagang ikaw ang pakasalan ng apo ko, Troy. Ramdam ko na mahal ka ni Iya. Mag-isip tayo ng pakulo para mapilitan siyang umuwi. Naisip naman niya si Trisha na maaaring makatulong sa kanya. I have an idea, sir. Anya pagkuwan. Ngumiti na ang Don. Samantala, matamlay pa rin si Iya habang nakaupo sa puntod ng kanyang ina. Nag-alay siya ng panalangin roon. Maya-maya ay tumunog ang lumang cellphone niya na katabi ng bagong phone, pero naka-off pa rin. Sinagot niya ang tawag mula sa unregistered number. Hello, sino to? Kunot noong tanong niya. Iya, si Trisha to. Nasaan ka ngayon? Ni Trisha sa kabilang linya. Ikaw pala, Ate Trisha. Narito ako sa Samar. Bakit ka pala napatawag?
Ano, galit ka pa rin ba kay kuya? Wala naman akong karapatang magalit. Umiwas na ako bago pa ako masaktan ng sobra. Nagbalik naman ang ex niya at may bonus pang anak. Hindi na niya ako kailangan. Nagkakamali ka, Iya. Totoong nanggugulo ang ex ni kuya at halos araw-araw siyang pumupunta sa bahay kasama ang bata. Akala ko rin ay anak ni kuya ang bata pero lumabas na ang DNA test result. Hindi si kuya ang ama ng bata. Hindi pa rin siya kumbinsido. Kung ganon, bakit kailangan pang ipagpaliban ni Troy ang kasal namin? Kasi nga, baka manggulo lang ang ex niya sa kasal niyo. Kaya inaayos muna niya ang problema. Nag-chat sa'yo si kuya, hindi mo ba nabasa? Hindi kasi naglako ang bago kong phone at biglang namamatay kung bubuksan ko. Itong luma lang ang gamit ko. Paano mo pala nalaman ang lumang number ko? Sinabi ng lolo mo kay kuya at binigay niya sa akin. O bakit hindi si Troy ang tumawag sa akin? Kasi nadisgrasya siya. Na-depress siya nung isang gabi at nagmanehong lasing. Ano? Napabalik po siya ng tayo. Teka, nasa ospital ba si Troy? Nawala na sa linya si Trisha. Nilamon na ng kaba ang kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang gamit at tumakbo palabas ng sementeryo. Lumulan siya ng tricycle pa uwi sa bahay ng kanyang pinsan. Kaagad siyang nag-ipake para makauwi ng Maynila. Alas 10 na ng gabi nakarating ng Maynila si Iya at nagtaksi pa uwi. Lo, narito na po ako. Sigaw niya nang makapasok sa bahay. Madilim sa lobby at tahimik. Maya-maya ay biglang bumukas ang ilaw. Napakislot pa siya at napatingin sa mga taong nakaupo sa couch. Naroon ang lolo niya, si Trisha, katabi ang asawa nitong si Edmond. Anong meron? Balisang tanong niya. Welcome back, apo. Bati ng kanyang lolo. Lumapit na siya dito at nagmano. Nasaan po si Troy, lo? Walang sumagot kaya nagpanik na siya. Maya-maya ay lumabas mula sa kusina si Troy. Nakaupo sa wheelchair na tulak ng kawaksi. Troy! Sigaw niya sabay takbo patungo sa binata. Naluluhang niyakap niya ito. Ano ba kasi ang pinagagawa mo ha? Sabi ko sa'yo huwag kang magpatalo sa depresyon eh. Humihikbing palatak niya. Hindi ko kinaya ang desisyon mong ikansela ang kasal natin, Iya. I will die without you in my life. Anito. Baliw ka ba? Nagtampo lang ako. Sobra ka naman kung gumanti. Bakit kasi umalis ka kaagad? Kakausapin pa lang sana kita kaso hindi ka na matawagan. Nagloko kasi ang cellphone ko at gusto ko rin munang makipag-isip-isip. Nagulat siya nang biglang tumayo si Troy. Wala namang problema rito. Saka lang niya napansin na wheelchair ng lolo niya ang ginamit nito. Sorry na. Promise hindi na kita bibigyan ng dahilan para magtampo. Anito, bigla siyang niyakap. Napatingala siya rito. Teka lang, okay ka lang ba, Troy? Anya. Oo naman, malakas na ako ngayon, Iya. Nalalabanan ko ng depression. Kasi alam ko na nariyan ka na nagmamahal sa akin. Pinisil-pisil pa niya ang mga braso nito at puson. Hindi ka na-disgrasya? Untag niya. Hindi, drama lang yun ni Trisha para mapilitan kang umuwi. But thank you for caring for me even though we have a misunderstanding. You proved to me how much you love me. And I can't afford to lose you, Iya. I love you, and my life is useless without you. Masuyong pahayag nito. Umira pa siya kay Trisha nang umiti sa kanya. Nakalimutan din niya ang hinampo at napaluha dahil sa tuwa. Salamat din kasi natutuhan mo rin akong mahalin. Anya habang mahigpit ang yakap sa binata. So, can we proceed to our wedding? Paggawa ni tanong nito. Paano ang problema sa ex mo? Nakausap ko na ng maayos si Alicia. Hindi rin pala siya sigurado kung sino talaga ang tatay ng anak niya. She once cheated on me. Pagkatapos na may nangyari sa amin, nalasing siya ng gabi sa party ng kaibigan niya. At may nangyari sa kanila ng isang lalaking bisita. Pamilyado na yung lalaki kaya hindi niya mabulabog. Ako ang ginigiit niya na ama ng anak niya. Pero syempre hindi nagsisinungaling ang DNA test. Pinarush ko ang test para matapos na ang problema. Tumigil din si Alicia nang malaman ng totoo. Wala na akong pakialam sa problema niya. Hindi mo naman kamukha ang anak niya ata. Of course not. Mas naman kasi ang mukha ni Alicia sa bata kaya medyo nakakalito kung sino ang ama. At saka babae ang bata. Pero sure ako na hindi ko anak yun kasi wala akong maramdamang lukso ng dugo. Mabuti naman. Kung anak mo nga yung bata, nun kang magpapakasal ako sa'yo. Mas kailangan ka ng anak mo. Please move on, Iya. Gagawa na lang tayo ng anak natin. Nakangiting tumitig siya sa binata. Bago ang anak, kasal muna, no? Siyempre. Ano, kumain ka na ba? Paggawa na itanong nito. Hindi pa nga eh. Nataranta na ako pupunta rito sa akalang na disgrasya ka nga.
Natawa si Troy. Pagkawan ay sabay na silang lumapit sa kanyang lolo at mga bisita. So, will you marry me, sweetheart? Oo naman. Alam mo namang mahal kita, diba? At mahal din kita, Iya. Thank you. I promise na magiging masaya ang mabuuin nating pamilya. Basta hindi ka na magiging bugnutin at masungit. Hindi na po. Kahit itanong mo sa mga empleyado ko. Oo na. Tara na, magpakasal na agad tayo. Excited na ako. Kinikilig na Anya sabay pulupot na mga kamay sa matipunong braso ni Troy. 2 linggo lang ang preparasyon ng kasal ni Iya at Troy. Natuloy rin ang kasal nila sa simbahan. At sa paglipas ng panahon ay lalo pang lumalim ang pagmamahalan nila. Lalo't parehong nagsumikap na mag-improve at mag-adjust sa isa't isa. Nagbalik si Iya sa pag-aaral, kaya ilang taon bago nila nabuo ang panganay nilang anak, na siya namang nagpatatag lalo sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Hindi naging perpekto ang simula ni Iya at Troy, pero pinatunayan nilang hindi kailangan ng engranding preparasyon para sa isang matatag na relasyon, kundi pusong handang magbago, makinig at magmahal ng totoo. Napatunayan nilang ang tunay na relasyon ay hindi lang kilig sa simula, kundi araw-araw na pagpili sa isa't isa. At sa bawat adjustment, sakripisyo, mutual effort, shared dreams, at pangarap na natupad, lalong tumibay ang pagmamahalan nila. Love doesn't demand perfection. It asks for growth, patience, and a partner willing to try again every day. At ngayon, mas buo sila, mas matatag, mas may dahilan para ipaglaban ng isa't isa araw-araw. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.